Magandang gabi, kapatid. Samahan mo ko sa pagtuklas sa sinasabi ng Biblia kung ikaw ay hindi mapakali o di kaya naman ay nababagot. Aalamin natin kung ano ang pwedeng gawin sa mga panahong ganito ang nararamdaman o pinagdaraanan mo. May mga gabay rin tayong panalangin matapos ng bawat paksa upang agad mong mailapit sa Diyos ang iyong nararamdaman. Bago tayo magsimula, inaanyayahan kitang makiisa sa comment section at ibahagi ang iyong testimonya at mga panalangin. Sama-sama nating ipapanalangin ito. Pwede ka ring magmungkahi ng topics o format na gusto mong mapakinggan. Susubukan kong mag-reply at gawin ang narekomenda mo sa mga susunod nating ipapalabas. Kung gusto mong suportahan ang ginagawa ko sa channel na ito, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng pag-like, pag-subscribe at pag-share ng video na ito sa mga mahal mo sa buhay na nais mo ring makatanggap ng mensahe mula sa Diyos sa mga oras na ito. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Ngayon, kung handa ka na, halina, makinig at matuto hanggang sa makatulog mula sa ating aralin na galing sa Biblia. Saan hahanapin sa Biblia kung hindi ka mapakali? Awit chapter 40. Ang salitang hindi ka mapakali ay nagpapahiwatig ng isang kalagayang puno ng kaba, paghihintay, pagkalito, o kaguluhan sa kalooban. Maaaring ikaw ay may hinahanap, may pinagdadaan ng pagsubok, o hindi matanggap ang kasalukuyang sitwasyon. Ang awit chapter 40 ay isinulat ni David at tumatalakay sa karanasan ng isang taong naghintay ng may pagtitiis, dumaan sa kaguluhan, ngunit nakaranas ng pagtugon ng Diyos, kaya't naging matatag at panatag ang kanyang puso. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa awit chapter 40 kung hindi ka mapakali. Sa awit chapter 40 verse 1 ay ito ang sinasabi: Buong tiyaga akong naghintay sa Panginoon, siya'y duminig at tininig ang aking pagdaing. Kapag hindi ka mapakali, kadalasang may bagay kang inaasahan o niluluhod. Si David mismo ay nasa ganoong kalagayan. Siya'y naghihintay, nananalangin, at umaasa. Ang sagot naman ng Diyos ay hindi agad dumating, ngunit dumating naman ito sa tamang panahon. Sa verse 2 ng kabanata ay ito ang sinasabi: Iniahon niya ako sa hukay ng kapamakan, sa pusali ng kumunoy. Itinuntong niya sa ibabaw ng bato ang aking mga paa, at pinatatag ang aking mga hakbang. Ang kawalang kapanatagan ay parang pagkakalugmok sa pusali. Walang katiyakan, nalulunod sa problema. Ngunit iniligtas ng Diyos si David. Sa gitna ng pagkaligalig, ang Diyos ang siyang nag-aahon at nagbibigay ng matibay na pundasyon. Sa verse 3 ay ito ang sinasabi:
Binigyan niya ako ng bagong awit, isang awit ng papuri sa ating Diyos. Mula sa hindi mapakaling puso, naging puso ito ng papuri. Kapag dumarating ang sagot ng Diyos, ang kaguluhan sa puso ay napapalitan ng kapayapaan at pagpupuri. At sa verse 4 naman ay ito ang sinasabi: mapalad ang taong tumitiwala sa Panginoon. Ang tunay na kapahingahan sa di mapakaling puso ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos, hindi sa sariling lakas, solusyon, o kaparaanan. Samahan mo akong manalangin batay sa awit chapter 40 kung hindi ka mapakali. Aming Diyos na buhay, sa gitna ng aking di mapakaling puso, sa oras ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan, lumalapit ako sa iyo. Tulad ni David, ako'y naghihintay ng buong pagtitiis. Naway dinggin mo ang aking daing. Iniahon mo siya mula sa pusali ng kaguluhan, kaya nananalig akong kaya mo rin akong iligtas. Ituntong mo ang aking mga paa sa matibay na bato at patatagin mo ang aking mga hakbang. Palitan mo ng awit ng papuri ang bigat ng aking dibdib. Turuan mo kong magtiwala kahit wala pa ang sagot, sapagkat ang tiwala sa iyo ay siyang tunay na kapahingahan. Sa iyo ko ay naaalay ang aking puso na minsang hindi mapakali upang ito'y mapuno ng kapayapaan mula sa iyo. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aking dalangin. Amen. Awit chapter 90. Ang awit chapter 90 ang tanging salmo na isinulat ni Moises. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagninilay tungkol sa buhay, sa kahinaan ng tao, at sa walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Kapag ang isang tao ay hindi mapakali, madalas ay may kaugnayan ito sa takbo ng panahon, takot sa kamatayan, kabiguan, o kawalan ng direksyon sa buhay. Ito ang mga temang hayagang tinatalakay sa awit chapter 90. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa awit chapter 90 kung hindi ka mapakali. Sa verses 5 hanggang 6, ito ang sinasabi: sinusubaybayan mo ang kanilang mga kasalanan. Parang panaginip lamang ang aming buhay, tulad ng damo na sumisibol sa umaga at sa gabi nalalanta at natutuyo. Ang pagiging hindi mapakali ay kadalasang dulot ng kamalayan sa kahinaan ng buhay. Ito ay madaling maglaho at mabilis mapalitan. Ang damdaming ito ay nagpapalalim sa ating pagkaunawa sa kawalang katiyakan ng mundo. Ito naman ang sinasabi sa verse 9 ng kabanata: ang lahat ng aming araw ay lumilipas sa ilalim ng iyong galit. Natatapos ang aming mga taon na parang isang buntong hininga. Kapag tayo'y hindi mapakali, madalas ay bunga ng takot sa galit ng Diyos, sa kabiguan, o sa pag-aksaya ng panahon. Ang salmong ito ay nagbubunyag ng kabigatan ng loob na parang hindi natin kayang tapatan ang kabanalan ng Diyos.
Sa verse 10 ay ito ang sinasabi. Ang mga araw ng aming mga taon ay 70, at kung malakas ay 80. Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawi at kami ay nawawala. Ang pagkamapakali ay likas kapag nakikita nating walang katiyakan at puno ng hirap ang buhay, kahit pa ito'y mahaba. Sa ganitong kaalaman, dumarating ang pagkabalisa sa puso. Sa verse 12 ng kabanata ay ito ang sinasabi. Ituro mo sa amin na bilangin ng aming mga araw, upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ito ang tugon ng pananampalataya sa pagkamapakali, ang humingi sa Diyos ng karunungang hindi lang makaalpas sa pagkabalisa, kundi makamit ang tamang pananaw sa buhay. Samahan mo kong manalangin, batay sa awit chapter 90, kung ikaw ay hindi mapakali. Amang walang hanggan, sa gitna ng aking pagkabalisa at kawalan ng kapahingahan, ako'y lumalapit sa iyo. Nakikita ko ang bilis ng paglipas ng panahon, ang kahinaan ng katawan, at ang bigat ng aking mga pagkukulang. Tulad ng sinabi ni Moises, ang buhay ay tila panaginip lamang, mabilis maglaho at puno ng hirap. Ngunit sa iyo, O Diyos, may katiyakan. Ikaw ang aming kanlungan sa bawat salinlahi. Ituro mo sa akin kung paano bilangin ang aking mga araw upang ako'y magkaroon ng pusong may karunungan. Palitan mo ng kapayapaan ng aking kalituhan at ng pag-asa ang aking pagkabalisa. Sa iyo ko inaalay ang bawat sandali. Naway ito'y mamuhay ayon sa iyong kalooban. Gawin mo kong payapa, hindi dahil perpekto ang paligid, kundi dahil ikaw ang kasama ko. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Hebreo chapter 12. Ang Hebreo chapter 12 ay nagpapakita ng pakikibaka ng pananampalataya, pagtitiis sa gitna ng disiplina, at panawagan sa pananatiling matatag sa Diyos. Kapag ang isang tao ay hindi mapakali, maaaring ito ay dahil sa pinagdadaanan, sa disiplina sa kanya ng Diyos, o sa pagkalito sa landas ng pananampalataya. Ang kabanatang ito ay nagtuturo kung paano ang kaguluhan sa loob ay maaaring magbunga ng kapayapaan sa tulong ng Diyos. Naririto ang mga eksaktong sanggunian mula sa Hebreo chapter 12 kung ikaw ay hindi mapakali. Ito ang sinasabi sa verses 1 hanggang 2 ng kabanata. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at Siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kapag hindi ka mapakali,
Ito ay parang pagtatakbo sa isang mahirap at hindi tiyak na daan. Ang solusyon? Ituon ang paningin kay Jesus. Siya ang ating halimbawa, ang ating lakas, at ang ating layunin. Ang hindi mapakaling puso ay lumalambot sa presensya ni Kristo. Sinasabi naman sa verses 5 hanggang 6 ng kabanata, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob? Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Isa sa mga dahilan ng hindi mapakali ay ang disiplina ng Diyos. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit tayo dinidisiplina, ngunit ito ay tanda ng pag-ibig ng Ama. Sa verse 11 naman ay ito ang sinasabi, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang mga pagsubok na dahilan ng ating pagkabalisa ay pansamantala lamang. Sa dulo, ito ay nagbubunga ng kapayapaang galing sa Diyos, isang bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa verse 14 naman, ito ang sinasabi, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ang pagkabalisa ay maaaring nag-uugat din sa hindi maayos na relasyon sa kapwa o maging sa Diyos. Ngunit kapag pinagsikapan natin ang kapayapaan at kabanalan, dumarating ang tunay na kapanatagan. Sa verse 28 naman ay ito ang sinasabi, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot. Ang mundong ito ay puno ng bagay na nakakayanig, kaya tayo hindi mapakali. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi nayayanig. Sa Kanya tayo makakahanap ng panatag at matibay na pundasyon. Hindi na natin kailangang mapakali. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Hebreo chapter 12 kung ikaw ay hindi mapakali. O Diyos na matatag at hindi nayayanig, sa gitna ng aking pagkabalisa, pagod at pagkalito, lumalapit ako sa iyo. Alam ko, Panginoon, na minsan ng aking kawalang kapanatagan ay bunga ng iyong pagtutuwid. Salamat sapagkat ang iyong disiplina ay tanda ng iyong pag-ibig. Tulungan mo akong tumakbo ng may pagtitiis sa landas ng pananampalataya. Ituon mo ang aking mga mata kay Jesus. Siya ang aking gabay, lakas, at layunin. Turuan mo kong magtiwala sa iyo kahit hindi ko nauunawaan ang lahat. Nais kong mamuhay na may kapayapaan, kabanalan, at may pusong nagpapasalamat. Sa iyo ko ibinibigay ang aking puso na hindi mapakali at nananalig ako
na ikaw ang tanging makapagbibigay ng kapahingahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Saan nahanapin sa Biblia kung ikaw ay nababagot? Ikalawang Hari, chapter 5. Ang kabanata ng Ikalawang Hari, chapter 5 ay nagkikwento ng pagpapagaling ni Naaman, isang general ng hukbong Arameo na may ketong. Sa loob ng kwentong ito, makikita ang ilang bahagi kung saan lumitaw ang saloobin ng pagkabagot o pagkainip, lalo na mula kay Naaman, na inaasahan ng isang mas maluwalhating paraan ng paggaling. Ito ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang tao ay madaling mabagot kapag hindi tumutugma ang sitwasyon sa kanyang inaasahan. Naririto ang ilang koneksyon ng Ikalawang Hari chapter 5 sa kung ikaw ay nababagot. Sa verse 11 to 12 ay binanggit, ngunit si Naaman ay nagalit at umalis. Sinabi niya, akala ko lalabas siya upang salubungin ako. Tatayo siya at tatawag sa pangalan ng Panginoon niyang Diyos. Igagalaw ang kanyang kamay sa bahaging may sakit at mapagagaling ako. Hindi ba't ang Abana at ang Parpar, mga ilog sa Damasco, ay mas magaganda kaysa lahat ng tubig sa Israel? Hindi ba ako pwedeng magugas doon at gumaling? At siya'y umalis na galit na galit. Sa mga talatang ito, makikita ang pagkainip, pagkadismaya, at pagkabagot ni Naaman. Inaasahan niya na ang kanyang kagalingan ay magmumula sa isang dramatikong paraan. Ngunit ang tagubilin ng propetang si Eliseo na lumubog sa ilog Jordan ng 7 beses ay tila napakasimple at walang dating sa kanya. Ang kanyang pagkabagot ay bunga ng hindi pagtugma ng inaasahan sa realidad. Isang damdaming madalas nating maranasan kapag tila hindi kapansin-pansin ang solusyon ng Diyos sa ating mga suliranin. Sa verse 13 ay ito ang sinasabi, ngunit nilapitan siya ng kanyang mga lingkod at sinabi, kung isang mahirap na bagay ang iniutos sa iyo ng propeta, hindi mo ba ito gagawin? Gaano pa kaya kung sinabi niya sa iyo, maligo ka at magiging malinis? Ang mga lingkod ni Naaman ay nagpapaalala sa kanya ng kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba at bukas ang loob. Ipinapakita nito na ang pagkabagot ay kadalasang nalulunasan kapag tayo ay handang magpakumbaba at sumunod. Kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang paraan ng Diyos. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Ikalawang Hari chapter 5 kung ikaw ay nababagot. Aming Diyos na mapagpala, sa mga sandaling ako ay nababagot at nagdaramdam dahil ang mga bagay ay hindi nangyayari ayon sa aking inaasahan. Turuan mo kong magpakumbaba tulad ni Naaman. Linisin mo ang aking puso sa pagdududa at tulungan mo kong magtiwala sa iyong mga hakbang, gaano man ito kasimple o hindi pangkaraniwan. Ipaalala mo sa akin na ang iyong kapangyarihan ay hindi nakadepende sa paraan kundi sa iyong layunin. Bigyan mo ko ng lakas upang maghintay ng may pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus,
Sa iyo ko po ito idinadalangin. Amen. Job chapter 38. Ang aklat ni Job sa Kabanata 38 ay bahagi ng sagot ng Diyos sa mga hinaing at tanong ni Job. Sa kabuuan ng aklat, si Job ay nababagot at naguguluhan dahil sa matinding paghihirap na kanyang dinaranas, kahit alam niyang siya'y matuwid. Ngunit sa Job chapter 38, unang nagsalita ang Diyos at ito ang panimulang tugon niya sa pagkabagot, pag-aalinlangan at paghahanap ng sagot ni Job. Naririto ang ilang koneksyon ng Job chapter 38 kung ikaw ay nababagot. Sa verses 1 hanggang 3 ng kabanata ay ito ang sinasabi. At sumagot ang Panginoon kay Job mula sa ipo-ipo at nagsabi, sino itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salita na walang kaalaman? Bigkisin mo ngayon ang iyong baywang tulad ng isang lalaki. Itatanong ko sa iyo at ikaw ang magsasaysay sa akin. Ang Diyos ay nagsalita mula sa ipo-ipo, isang simbolo ng kapangyarihan at banal na presensya. Pinapaalahanan ni Yahweh si Job na hindi niya lubos na unawaan ang kabuuan ng plano ng Diyos. Kaya't ang kanyang pagbabagot ay batay sa limitadong pananaw. Ipinapaalala nito sa atin na may mas malawak na layunin ng Diyos kahit pa sa gitna ng mga sitwasyong hindi natin nauunawaan o kapag pakiramdam natin ay tahimik siya. Sa verse 4 ay ito ang sinasabi. Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung mayroon kang pagkaunawa. Tinanong ng Diyos si Job ng may layunin upang ipakita na ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay higit sa abot ng tao. Kapag tayo ay nababagot, parang gusto nating kontrolin ang mga pangyayari o intindihin ang lahat. Ngunit sa talatang ito, hinihikayat tayong magtiwala sa Diyos na siyang lumikha at nakakaalam ng lahat. Ito ang nais iwan sa atin ng Job chapter 38 sa konteksto ng pagbabagot. Kapag nababagot tayo, gusto nating makuha agad ang sagot o resolusyon. Ngunit sa Job chapter 38, tinuturuan tayong tumingin sa kadakilaan ng Diyos na higit pa sa ating mga iniisip at alalahanin. Ipinapakita rin ng kabanata na ang pananampalataya ay hindi palaging nangangailangan ng paliwanag, kundi ng pagtitiwala sa karakter ng Diyos. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Job chapter 38 kung ikaw ay nababagot. O Diyos na makapangyarihan, sa mga panahon na ako'y nababagot, nabibigatan at naguguluhan, paalalahanan mo ko ng iyong kadakilaan tulad ng ipinakita mo kay Job. Ipaalala mo sa akin na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at wala kang hindi alam. Sa kabila ng aking mga tanong, turuan mo kong magtiwala sa iyong plano at sa iyong oras. Palitan mo ang aking pagkabagot ng kapayapaan at ang aking pag-aalinlangan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Awit chapter 103
hanggang 104. Ang awit chapter 103 at 104 ay mga awit ng papuri ni David na nagtataas ng kamalayan sa kabutihan, kadakilaan, at kapangyarihan ng Diyos. Sa harap ng pagkabagot, ang mga kabanatang ito ay nagbibigay gabay upang ibaling ang pansin mula sa sarili papunta sa Diyos at muling maalala ang mga dahilan upang magpasalamat at magtiwala. Naririto ang koneksyon ng awit 103 hanggang 104 kung ikaw ay nababagot. Sa verses 1 hanggang 5 ng chapter 103 ay ito ang sinasabi. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko, at ang lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Siya na nagpapatawad ng lahat mong kasamaan, nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na tumutubos sa iyong buhay mula sa kapamakan, at nagpuputong sa iyo ng tapat na pag-ibig at habag, na nagbibigay kasiyahan sa iyong buhay ng mabubuting bagay. Ano pat ang iyong kabataan ay muling sumigla na gaya ng agila. Kapag tayo'y nababagot, madalas tayong nakatuon sa mga bagay na kulang, mabagal, o paulit-ulit. Ngunit itinuturo ng talatang ito na ang sagot sa pagkabagot ay ang pag-alala sa mga biyaya ng Diyos. Si David ay sinasadyang kausapin ang sarili upang ipaalala ang kabutihan ng Diyos. Isang espiritual na disiplina sa panahong ang puso ay malamig o pagod. Sa chapter 103 verses 13 hanggang 14 ay ito ang sinasabi. Kung paanong naaawa ang Ama sa kanyang mga anak, gayon naaawa ang Panginoon sa mga may takot sa Kanya. Sapagkat Kanyang nalalaman ang ating anyo, Kanyang inaalala na tayo'y alabok. Kapag tayo'y nababagot dahil sa kahinaan o limitasyon natin, ipinapaalala ng Diyos na siya'y mahabagin at may pagkaunawa sa ating kahinaan. Hindi niya tayo hinuhusgahan sa pagiging pagod o pagdaramdam, kundi inaalayan niya tayo bilang mapagkalingang Ama. Sa chapter 104 verses 24 ay ito naman ang sinasabi. O Panginoon, kay rami ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Minsan ang pagkabagot ay bunga ng kawalan ng pananabik o pagkamangha sa paligid. Ngunit ang awit 104 ay nagaanyaya sa atin na pagmasdan muli ang kagandahan at katalinuhan ng paglikha ng Diyos. Mula sa mga langit, dagat, hayop, hangin, at mga bituin. Kapag binuksan natin ang ating mga mata sa Kanyang nilikha, ang pagkabagot ay napapalitan ng paghanga at pasasalamat. Samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa awit chapters 103 hanggang 104 kung ikaw ay nababagot. O Panginoon, sa mga sandaling ako'y nababagot at tila wala akong ganang mabuhay o magpatuloy, tulungan mo kong maalala ang lahat ng iyong kabutihan.
Punuin mo ang aking puso ng pasasalamat at ang aking isipan ng kamanghamanghang karunungan ng iyong mga gawa. Salamat sa iyong awa na nauunawaan ng aking kahinaan. Turuan mo kong tumingin paitaas at hindi lamang sa aking sarili. Sa gitna ng pagkabagot, muli mong ibalik ang sigla sa aking espiritu, gaya ng agilang muling lumilipad. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Efeso chapter 3. Ang Efeso chapter 3 ay sulat ni Apostol Pablo na puno ng pagpapalakas ng loob, lalo na sa hirap ng mga pagdurusa at kawalang katiyakan. Bagamat hindi tuwirang binabanggit ang salitang pagkabagot, ang mensahe ng kabanatang ito ay tugon sa mga panahong ikaw ay nababagot, pinanghihinaan ng loob, o nawawala ng gana sa pananampalataya. Naririto ang koneksyon ng Efeso chapter 3 kung ikaw ay nababagot. Sa verse 1 ng kabanata ay ito ang sinasabi, "Dahil dito, akong si Pablo, bilanggo ni Kristo Jesus, dahil sa inyo na mga hentil." At sa verse 30 naman ay ito ang sinasabi, "Kaya't ipinapakiusap ko na huwag kayong manghina ng loob dahil sa aking mga paghihirap para sa inyo, na siyang inyong kaluwalhatian." Si Pablo ay nakakulong nang isulat niya ito, ngunit hindi siya nababagot o nawawala ng pag-asa. Sa halip, hinihikayat niya ang mga taga-Efeso na huwag manghina. Kapag tayo ay nababagot, madalas itong bunga ng mga paulit-ulit na hirap, pagod, at kawalang katiyakan sa hinaharap. Ngunit itinuturo ni Pablo na ang mga paghihirap ay maaaring maging daan ng biyaya para sa iba at may mas malalim na layunin sa kabila ng lahat. Sa verses 16 to 17 ay ito ang sinasabi, "Naway palakasin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, ayon sa kasaganaan ng Kanyang kaluwalhatian, upang sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan ay manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya." Ang panalangin ni Pablo ay malinaw. Kapag kayo'y pinanghihinaan o napapagot, kailangan ninyong tumanggap ng lakas mula sa Espiritu ng Diyos. Hindi sapat ang lakas ng tao para malampasan ang panlalamig o kawalang gana. Ang pananatili ni Kristo sa puso ng mananampalataya ang magpapaalab muli ng sigla, pananampalataya, at pag-asa. Sa verses 20 hanggang 21 ay ito ang sinasabi, "Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa sa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sa Kanya ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng salin lahi, magpakailanman. Amen." Kapag ikaw ay nababagot dahil sa kabagalan ng sagot ng Diyos, ating alalahanin na ang Diyos ay gumagawa ng higit pa sa ating inaakala, kahit hindi natin agad ito nakikita. Ang kabagalan o katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos ng Diyos, kundi madalas ay pagluluto ng mas malalim na layunin.
samahan mo ko para sa isang maikling panalangin batay sa Efeso chapter 3 kung ikaw ay nababagot. Panginoon, sa mga sandaling ako'y nababagot, nawawalan ng gana o pinanghihinaan ng loob, paalalahanan mo ko ng iyong walang hanggang layunin. Tulad ni Pablo, turuan mo kong magtiwala na kahit may paghihirap, ikaw ay gumagawa. Palakasin mo ko sa pamamagitan ng iyong espiritu. Manahan ka sa aking puso upang ang pananampalataya ko ay muling mabuhay. Salamat dahil ikaw ay may kakayahang gumawa ng higit sa lahat ng aking inaasahan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo ba na iniibig ka ng Diyos? Sabi sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaso, may problema. Lahat ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang lunas ng Diyos sa kasalanan. Sabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi sa Juan chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi sa unang Korinto chapter 15 verse 3 to 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Lahat ay maaaring maligtas. Sabi sa Pahayag chapter 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring gininuman ng aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Sabi sa Roma chapter 10 verse 13, dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Gusto mo bang tanggapin si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas? Kung gayon, samahan mo ako sa panalangin. Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo
bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Amen. Ito ang katiyakan ng isang mananampalataya. Sabi sa Roma, chapter 10, verse 9, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sabi sa Juan, chapter 5, verse 24, pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Sabi sa Juan, chapter 20, verse 31. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mga awit, chapter 4, verse 8. Sa aking pagiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw, Yahweh, ang nag-iingat sa akin. Kawikaan, chapter 3, verses 24 to 26. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilo. Mga ngaral, chapter 5, verse 12. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Mateo chapter 8, verses 24 to 26. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan nila ng mga alagad si Jesus at ginising. Panginoon, iligtas ninyo kami, mamamatay kami, sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, pinatigil ang hangin at ang mga alon, at bumuti ang panahon.